Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel. At mga kaigo, andito po tayo sa Criminology Laboratory ng PLT College of Ginubatan kung saan ako connected. At mga kaigo, sa video natin na ito, i-discuss po natin itong instrument na ito na tinatawag po na Bullet Comparison Microscope. Isa po ito sa pinapag-aralan ng ating mga criminology students. So ipapakita ko sa inyo kung paano ba ito gumagana, ano ba yung mga characteristics or features niya, and somewhat ituturo ko din sa inyo kung paano ba i-operate ito. Ang kagandahan kasi nito mga kaigo is, ito kasi is digital bullet comparison microscope kasi pwede po natin i-connect yan sa smart TV. Okay? Pwede naman natin tong silipin, pero mas maganda kasi ang pag-adjust mo sa pagko-compare ng bullet or empty shells is itong sa smart TV. So maganda po ngayon, ayun, hindi ka na mahirapan silip-silipin pa. Okay? So stay tuned mga kaigo. At ipakita ko sa inyo ang ano ba yung features at paano paganahin at paano ba kino-compare ang isang bullet gamit itong bullet comparison microscope. Pero bago yan mga kaigo, syempre gusto ko munang i-orient kayo sa mga basic parts. Yung mga common parts lang ang ipapakita ko sa inyo kasi hindi marami pong parts ito. Yung mga gagamitin lang natin ngayon sa pagkulikot nito, yung gusto kong ipakita sa inyo na parts. Okay? Okay, ito po yung mga basic parts. Ito po yung video head. Yan po ang dahilan kung ba't nakikita natin sa monitor. Ito naman eyepiece. Siyempre kung nasaan natin sinisilip. Ito naman po yung width line adjusting knob. Ito po ang dahilan bakit nakaka-juxtaposition dyan yung sa monitor, side by side. Yung dalawang yan po yung strong light source. 50 watts po yan. Nagbibigay pang power flashlight. Ito naman po yung rotating tilting. Yan po, working table. Rotating tilting working table. Diyan po natin ilalagay yung mga specimen or test fired bullet and cartridge case. Ito naman po yung course adjusting knob, the course adjusting focus knob. This is also the magnification changing knob. Siyempre magpapalit tayong magnification. Ito naman po yung working table lifting knob. Nililift yung table yan na dalawa. This is the cold light source lens. Cold light lang po yan. And this is also the switch. Siyempre alam nyo na, on and off. At yung dalawang yan mga kaigo, yan po yung light source adjusting knob. It's either ilalagay natin sa cold light source or strong light source. Yan pong nilagay ko ngayon, yan po yung strong light source. Malakas po yan, parang flashlight. So yan ang mga basic parts, ano? So nakasaksak na po yung mga dapat isaksak na to sa outlet, sa main saksakan. Okay, sa unang-una, sa pag-operate po nito, okay, kailangan pong i-switch nyo muna itong main switch. Ito po yung main switch sa gitna, ano? Okay, so ito po na po yung kailangan yung pindutin sa main switch. So parang main switch yan ng buong instrument. At itong nasa dalawang gilid, ito po ay para sa ilaw dito. Yan. Okay? Sa inner press, para po ito sa ilaw niya dito, yung light source. Dito naman sa outer press, para din naman to sa ilaw dito, nakikita ninyo. Okay? So, kailangan nyo pong ipindot ito. Yan. Kasi pag nakita ninyo, nag-light na, dyan nyo na makikita yung sa monitor. Okay? So, pwede naman nating silipin yan, pero much better na nakikita natin. So, unahin muna natin po itong empty shell. Ano? So, ilagay lang natin sa gitna. No? So, kung nakikita niyo blurred yan. Ano? Blurred. So, ayusin natin yan. So, i-focus lang natin, ano? Yan. So, tansyahin nyo lang, ano? Okay. So, ito po yung, yan po yung dito sa side na ito. Okay? Dito naman, ilagay naman natin sa other side. So, gamit ito. Okay? Naano na natin ang pangalan kanina, ha? Okay. Kung nakikita ninyo, medyo tabingi yung sa monitor, tabingi andito sa taas. So, pwede natin i-adjust. Andito sa baba yung mga adjusting knobs niya. So, i-adjust lang natin. And so, igitna natin siya. Okay? So, andito naman yung focusing knob niya. Yan, i-adjust lang natin. Implyin nyo lang mga kaiga, no? Yan. So, dito sa side na ito, okay na. Dito sa side na ito, okay na. Then, dito, igitna natin juxtaposition. Yan, nakikita ninyo.
Okay? Ngayon mga kaigo, kaya po tinawag ito na bullet comparison microscope kasi pwede nating i-compare side by side yan. Ngayon, ang dahilan po kung bakit natin kino-compare ng ganito, halimbawa po ito yung specimen number 1. Ito po yung nakuha sa crime scene. At ito naman yung test-fired cartridge case or yung halimbawa, pinutok sa bullet comparison, bullet recovery box rather, Kung nakikita nyo po ito yung marks na gawa ng firing pin. Yung pinutok nyo baga, ito yung i-struck ng firing pin. So, nagkakaroon ng marks yan. Ngayon, assuming na magkaiba yan, kasi nakikita nyo obviously naman magkaiba yan, ibig sabihin, itong dalawa, the test fired cartridge case at saka yung specimen galing sa dalawang baril. Ngayon, assuming na parehas yan, all the marks, the style of the firing pin, the design, the illustration na tinatawag, parehas yan. Ibig sabihin po, ang conclusion ng isang ballistic expert is the two cartridge cases came from the same firearm. So, yun lang po ang principle niyan, Okay, ngayon mga kaigo, i-testing naman natin o subukan naman natin ang bullet. Okay, meron po tayong bullet dito, Okay mga kaigo, nailagay na po natin yung sample bullet natin at kung nakikita ninyo, blurred po yan. So, sa paggamit natin ng focusing knob, pwede po natin gawing clear yan. Okay? So, i-adjust po natin. Yan. Wait lang mga kaigo Implyin lang natin. Yan. Okay. So, nakikita nyo naman, ginawa natin yung clear. Okay. So, ito din po ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang position na ganyan or side by side or yung tinatawag na juxtaposition. So, gamit itong knob na ito, okay, ito po yung, halimbawa ito yung test fired bullet, ito naman yung specimen. So, pwede natin makita as a whole, pwede natin ding makita as a whole dito, pero ilagay natin sa gitna yan. Okay. Ngayon, ito po yung mga marks. Okay, gawa po yan ng mga parts sa loob ng baril yan. Okay. Ngayon, ang basehan po na makikita natin kung parehas na galing sa isang baril, parehas po yan. Pag kasi in-adjust natin yung mga bullet, itong marks, parehas din sa marks dito sa specimen. Sa test bullet at saka specimen. Ngayon, makikita natin, putol yan. Yung mga marks, putol yan. Kasi in-adjust na natin kanina. So, we can conclude, mga kaigo, gamit ito is the two bullets came from two different firearms. Ngayon, assuming na magkakaparehas ang mga yan, kaya tignan nyo, may linya baga dito, putol. Pero kung may assuming na dire-diretso yan, we can conclude na these two bullets came from the same firearm or napaputok gamit lang ang isang baril. Ngayon mga kaigo, subukan po nating silipin, lapit lang natin. Yan. Yan. So, parang mga kaigo, parang ang kulay nito is golden or yellow, sa kabila. Yan. So, sa pagsisili po, medyo mahirapan talaga. Kaya, mas maganda ka talagang meron pong monitor kung saan natin makikita. So, assuming po na tapos na tayo mag-examine, so there is also a procedure in shutting down this instrument, So, paano ba ito i-shut down, So, una-una mga kaigo, okay, bawal po natin i-switch agad itong main switch. So, kailangan po natin i-switch off muna itong mga ilaw. So, i-switch off natin. Yan. Then, saka lang po natin i-off yung main switch. So, yan po ang procedure. It is not advisable na diretso natin yan kasi hindi pa na-off ang mga ilaw. Ngayon, siyempre, alisin na ngayon. Sa pag-store naman dito mga kaigo, may mga ibang laboratory talaga kasi na bang school na fix talaga ang lagayan. Dito kasi nilalagay pa namin sa cabinet at for some reason. Ngayon, hinihintay muna namin yan mag-cool down. Siyempre, mainit yan. Tignan nyo, mainit. Tignan nyo talaga. Akala mo na ma-feel ninyo. So,
So mainit, hinihintay muna namin yan mag-cool down, saka namin ilalagay dun sa pinaglalagyan namin. Okay? So yan mga ikayo, ang simple explanation lang kung ano ang mga features ng bullet comparison microscope and paano ba ito i-operate. Okay? Thank you.